Ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Opo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweed, kahit na walang notaryo yon, Okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage, Ibig sabihin, with or without that, nananatiling I think most lawyers, kung abogado ka talaga, alam mo na yung sinasabi ni Sen Marcoleta ay tama at totoo. Walang bearing yung may notaryo ng abogado bago ka pumunta sa Senado. Walang bearing po yun. Kaya merong notaryo o wala. Kasi kung nakita ninyo yung pinakita ko kanina, no, na itong si Undersecretary Bernardo, former Undersecretary Bernardo, ay wala namang notaryo. Pero dinala ni Remulla at binasa niya kanyang affidavit or sworn statement at right there and then pagkatapos niyang basahin, doon niya pinirmahan. Doon siya pumirma sa Senado. At doon siya nag-oath. Nag-oath siya. So tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta dito. Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala, magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento. Ayan. Opo. Ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc number. Opo. Ano Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa Doc baba. number 255. Doc number 255. Paano makukuha Page number paano 54. makukuha nung yung yung 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So, ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. At nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Or yung dry seal. Ay, nakita niyo may dry seal? May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun. Tapos May kasalanan dyan ang notarial kung sino man doon sa notarial office. kung sino man. Bakit? Pat mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. Kasi dito, doc number 255. So pwede natin
i-check, at i-synchronize doon sa libro na yon. Isang buwan yan, o kung merong ganyan, I-report mo na. i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Oo, so wala palang kawala. Ayun pala yun. Hindi po pwede, yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganung klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganun, unrelated. lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ay, ngayon, mahigpit ngayon. Kaya, Mas gagawa sila. Hindi pwede palang malaktawan, pwede kang ethics or makasuhan. i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Masasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Hindi, ako nakikita ko dito kasi nabalita naman na itinanggi daw nung nung abogado. Ito, tingnan niyo. Utang ng resource person na si Orly Gutesa sa investigasyon sa flood control scandal. Nabulaga ang Senado sa kanyang mga revelasyon kahapon, pero marami rin ang kumwestiyon sa kanyang kredibilidad. Hindi rin siya sumipot sa nakaschedule niyang appointment ngayong araw kay Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tanim-witness ba ang nangyari sa Senado kahapon? Yan ang tanong ng netizens matapos itanggi ng abogado na si Petchy Rose Espera na ninotaryohan niya ang pasabog na affidavit ni Orly Regala Gutesa, ang surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Gutesa ay dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dinetalya niya ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta at May pera sa basura. yun kay Gutesa. Si ACT-CIS Party List Representative Eric Yap nakapagpadala umano ng 46 na luggage sa bahay ni Ko sa Pasig City. Patay, tulfo. Totohanan na ang lahat ay nilagdaan ko. Ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Kita sa huling pahina ng affidavit na ninotaryohan ito ni Espera. Pero falsified at unauthorized ang notarial details nito ayon sa abogado. Wala raw siyang anumang partisipasyon sa pagsasagawa ng nasabing affidavit. Sino at paano nga ba lumitaw si Orly Gutesa sa pagdinig? Ipinakilala siya ni Senator Rodante Marcoleta sa komite. Ako nakikita ko dito, tinakot. Either tinakot, inofferan, either of the two. No? Either tinakot, bibigyan ka namin. Kasi gusto talaga nila i-discredit itong si Gutesa. Kasi ang pinangalanan na dito ay si Martin Romualdez. Kasi ang plano talaga nila, si Zaldico lang, hanggang Zaldico lang talaga. Nakita ninyo kung paano nila kinikredit at suportado yung itong pangalan nito si Bernardo Alcantara, Bryce, kung paano nila protektahan, kung paano nila sinabi na ito, credible ang mga to, walang background check. And even may background check, nakita na natin yung mga ari-arian nila, yung mga ninakaw nila, yung pamemeke ni Bryce Hernandez ng kanyang ID na ginawang Marvin de Guzman, di ba? Pero sa halip ng ganyan, siya pa rin ang pinapaniwalaan. Yung mga sinasabi niya parang gospel truth. Pero ito, out of the blue, dumating, sinama ni Senator Marcoleta, may affidavit pa sa abogado, tapos walang nagtanong sa kanila. Walang nagtanong sa kanya ng, kumbaga parang yung sinasabi ni Senator Marcoleta, kung mahirap kasi magtanong sa isang taong nagsasabi ng totoo. Paano ka dumipensa sa taong nagsasabi ng totoo? Kaya yun yung naging issue dito na pagkatapos niyang magsalita, hindi isinama kasi sabi nila hindi daw sumipot sa kanyang
schedule ngayon sa NBI o kay DOJ. Bakit yung si Yusek Bernardo? As soon as nagbigay siya ng statement, sinama, tinangay na ni Remulla. Di ba? Nakita ninyo yung difference ng kanilang treatment? Ito, pagkatapos niyang magbigay ng statement, bigla na lang nilang dinidiskaril. Ginagawa nila, kaliwat kanan yung balita. Kine-question yung kanyang credibility kung totoo, hindi. Saan daw siya galing? Nilatag na nga niya eh. Nakita rin ni Panfilo Lacson, tinanong niya yung Mark at yung isa doon. Kinonfirm din ni Alcantara na totoo. Ngayon, sasabihin na hindi siya credible. Bakit daw hindi sumipot si Gutesa sa supposedly expected ng DOJ 9:30 ngayong araw, kaninang umaga, si Gutesa hindi daw dumating. Kung hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. That's why we really need to talk to him about it para we can actually ask the NBI to recommend the charges to be filed based on his statement. Sa ngayon, hindi siya, no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Hindi ako naniniwala dyan. As of now, may mga nagsasabi na hindi makontak si Gutesa at no-show siya. Walang balita. Siyempre, nung tinanong siya nila Senator Bato kung kailangan niya ng protection, sabi niya, hindi, kaya ko yung sarili ko. But I doubt it. Kahit na may baril ka, kahit na marin ka, pagkalaban mo malalaking tae, malalaking tao pala, matatakot ka talaga. Ang alam kong nangyari dito, nag-schedule ang DOJ kunwari ng appointment na pupunta ka. Pero kasabay ng schedule ng appointment, pinuntahan nila yan. Sinabihan nila yan si Gutesa. Siyempre wala siyang protection, di ba? Walang nakapaligid na bantay. Kaya pwede nilang takutin yan. Oras na pumunta ka sa scheduled appointment, alam mo nang mangyayari sa'yo kasama na ang pamilya mo. Para kunwari na nag-schedule naman kami, hindi naman pumunta. Kaya nakikita nyo yung mga version ng mga taga-kabila. Sabi nila, tinago daw ni Marcoleta. Ba't itatago ni Marcoleta? Unang-una, pinangalanan dyan si Martin Romualdez. Ba't itatago, di ba? Walang ibang salarin kung bakit hindi nag-appear sa DOJ appointment itong si Gutesa, kundi sila din yan. Tinakot nila yan kagaya ng ginawa nila dyan sa lawyer na yan.